This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning mga kamarino, masayang kwentuhan at malalim na talakayan. Yan ang hatid namin sa inyo ngayong araw ng Sabado. Good morning, Admiral! Good morning, Maricel. At magandang araw mga kamarino. Habang ngayon, tag-araw na, papainit din ang mga kaganapan sa mundo ng maritima. Tama, dahil Marso na eh. Marso Mainit-init na talaga, di ba? Basta nagbadlis ka, sigurado mainit. Ganun ba yun? Kaya naman mga kapamilya at mga kabarino, bit-bit namin ang mga kwento ninyong kagigiliwan at kapupulutan ng aral Na magagamit ninyo para mapaunlad ang inyong mga sarili. Kaya ano pang iniintay natin? Tara, let's go na! All aboard dito sa Yan ang Marino! This portion is brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala. Inalam namin mula kay Admiral Eduardo Santos, ang aking partner, ang resulta ng kakatapos lamang na Philippine-Japan Tripartite Meeting sa Amosup Convention Hall. Anong magandang balita kaya ang hatid ng conference na ito para sa ating mga kamarino? Sa katatapos na 4th Philippine-Japan Tripartite Conference sa Amosup Convention Hall, isa sa naging abala ay ang aking partner na si Vice Admiral Eduardo Santos, ang presidente ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Anya, tinalakay sa conference ang seafarers development para sa mga Filipino seafarers na nagtatrabaho sa mga Japanese companies. Alam naman natin na mahigit 70% ng Japanese owned vessels na crew nun ay Pilipino. Hangad daw ng tripartite meeting na ito na matulungan, madiscuss at ma-provide ng mga measures para mapaganda pa ang performance ng ating mga kamarino sa kani-kanilang barko. Kasi meron dalawang working groups itong tripartite conference na ito. The first working group is on education and training. The second working group is on welfare. Napag-usapan lahat yung mga measures kung paano natin mapaganda yung kanilang training, shipboard training lalo na, at paano rin makakatulong sa welfare ng mga seafarers at ang pamilya. Binanggit din niya ang mahalagang papel ng Amosup na kumakatawan sa 100,000 Pilipinong mandaragat sa kakatapos na conference. Yung Amosup yung isang leg ng tripartite, kaya at saka siyempre lahat ng mga seafarers natin kinakatawan ng Amosup para yung kanilang mga welfare projects at kung ano pa pwedeng itulong sa kanila, yun ang inilalahad ng Amosup sa meeting na yun. Pinag-usapan din sa Technical Committee on Education and Training ang Overseas Development Assistance Seafarers Training Scheme at ayon kay Admiral Santos, ang MAAP naman ay nakapagpadala na ng 12 or 12 instructors to Japan on the Seiko-J program. At tinuturuan sila kung paano mapaganda yung kanilang delivery, kung paano makagawa ng mga experiment, at saka mga simulator exercises upang sa ganun talagang matuto yung mga kadete. Dagdag pa niya, nag-request pa rin tayo kung ano pa mga bagong techniques na pwedeng matutunan ng ating mga instructors upang sa ganun ay mapaganda yung kanilang pag-deliver ng kanilang subjects. Pero ginagawa ng Japan medyo iba. Bago isakay sa commercial ship ng Japan, isinasakay muna sa Kapitan Felix Oka, barko ng Amosup. At dyan isinasakay yung mga kadete ng MAAP. Upang sa ganun ay matuto sila ng structured shipboard training upang alam nila kung anong gagawin pag sila ay na-assign na sa mga barko ng
ng Japanese companies. Pagdating naman sa reforma sa Philippine Maritime Education and Training, nag-present ang Commission on Higher Education tungkol sa outcome-based ng programang kanilang pinapairal sa ngayon. Ang outcome kasi is specific. Dapat at the end of this subject, halimbawa, marunong ka ng mag-plot ng position mo kung nasaan yung barko mo para sa deck cadets. So yun talagang ititest sa iyo. Hindi yung sasagot ka lang ng multiple choice questions. And all the maritime schools are restructuring their curricula, kanilang mga programs ng studies, in order to have outcome-based education and training. Nalaman din namin na bago ma-hire ang isang opisyal na Pilipinong mandaragat ng Japanese company, dapat dumaan sa pagsusulit na tinatawag na Japan International Ship System. Sa ngayon, ika niya, 6 na maritime school, kabilang na ang MAAP, ang exempted sa JISS. Sa katatapos na conference, muling ipinakita ng pamunuan ng AMUSUP kasama ang PJMCC at Philippine government na marami silang ginagawa para mapaganda at mapaigting ang galing ng mga Pinoy mariners. Dito sa katatapos lamang na conference ay maasahan po ng ating mga kamarino na marami pa tayong ginagawa, ang AMUSUP at ang PJMCC at ang Philippine government. Asahan niyo po, nandiyan kami palagi namin ipinaglalaban yung inyong welfare at yung kasama na po doon yung paggaling ng pagtaas pa ng level of competence ninyo upang kayo ay makapagtrabaho ng mabuti sa mga barko ng Japanese companies. This portion was brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union, walang palya ang padala. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Western Union, walang palya ang padala. Recently, PhilHealth celebrated its 19th anniversary in a low-key but meaningful way. They signed agreements with various agencies to further enhance its healthcare benefits. Let's watch this. Kamakailan, isang simple at makahulugang pagdiriwang ng ika-19 na anibersaryo ng PhilHealth ang aming dinaluhan. Naroroon din ang iba't ibang partner agencies ng PhilHealth para formal na lagdaan ang ilang mga agreements na magsusulong sa adhikain ng social health insurance sa ating bansa. We are signing formal agreements with different partner agencies now for improved public service and efficient benefit delivery. Ayon nga kay PhilHealth Executive Vice President at COO Ramon Aristosa Jr. sa kanyang welcome remarks, it is very easy to initiate partnership, but giving it substance and sustaining it thereafter is one of the most challenging part. Dagdag pa niya, we are celebrating with the theme Beneficio PhilHealth, Alamin at Gamitin. I invite everyone to join us
as an information advocate of our benefits, more so that we have several new benefit packages unknown to many of our members. Pinangunahan naman ni PhilHealth President and CEO Alexander Padilla ang paglagda sa ilang mga kasunduan na magpapalawig sa serbisyong ibinibigay ng PhilHealth. Isang pasasalamat din ang kanyang ipinaabot sa mga sumusuporta sa ahensya para magawa ng PhilHealth ang kanilang mga programa para sa kanilang mga miyembro. Papasalamat kami, hindi lamang sa mga magiging partners namin, pero sa inyong lahat, for even attending and trying to help PhilHealth insofar as its mandate is concerned in enhancing benefit packages. Ibinahagi rin niya na sa kasalukuyan mayroong 14.7 million maralitang Pilipino ang nakarehistro sa sponsored program ng PhilHealth. O bawat ailment, bawat procedure ay meron akong halaga na binabayaran ng ating PhilHealth. Ika pa niya, sa kasalukuyan, patuloy nilang itinataguyod ang all-case rate program ng PhilHealth. Gayun din ang iba pa nilang mga programa. Nandiyan na ho yung Z catastrophic benefit packages for the first time na nangyari. We're offering up to 600 million. Ngayon ho, napirmahan po namin yung tinatawag na primary care benefit packages. By this year, magkakaroon na kami primary care benefit package 2 na mismo ang mga medisina para sa hypertension, diabetes, at dyslipidemia. Ang paghahatid ng maayos na serbisyo ikapa niya ay dahil na rin sa mga kawani ng PhilHealth. Kaya naman, very proud ako to say that our PhilHealth employees and officials have not only been performing their work, their services, but I think over and beyond the usual call of duty. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng PhilHealth President na lahat ng kontribusyon ng bawat kasapi nito ay napupunta sa benepisyo at tamang layunin ng ahensya dahil ang kalusugan ng bawat Pilipino ay mahalaga sa PhilHealth. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Western Union, walang palya ang padala. Ang PhilHealth, 18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Ang pag-unlad sa buhay ay hindi nakukuha sa madaling paraan lamang. Hindi lamang yan sa tiyaga at sipag na kinakailangan, kung hindi kaalaman din kung paano paunlarin ang kabuhayan. Inalam namin yan sa Seafarer Center Investment Fair ang mga sikreto tungkol dito. Kamakailan, ginanap ang Investment Fair 2014 sa Seafarer Center, 5th level ng SM Manila. Nagkaroon ng tsansa ang ating mga kamarino na makinig sa iba't ibang speakers na nagbigay ng tips sa mga tamang paraan sa pag-i-invest.
Ano-ano nga bang layunin at gawain sa event na ito? Investment Fair 2014 is a gathering of all the profitable companies wherein our seafarers could invest their hard-earned money. So itong event na to ginawa namin specifically para sa mga marino natin para matulungan sila upang mailagay nila ng tama ang mga naiipon nilang pera at matulungan sila kung paano ito tamang gastusin. Meron tayong mga seminars in which tutulungan sila kung paano yung financial planning, tamang financial planning, and then tamang paano mag-franchise, paano mag-put up ng event na ganito is kailangan din nating i-invite yung mga companies like banks, tapos meron tayong mga franchising businesses, tapos meron din tayong mga insurances na in-invite na makakatulong sa mga marino natin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng Investment Fair 2014 dito sa Seafarer Center. Although we are planning to have this quarterly, so sa loob ng 4 na buwan ay mauulit ito. Unang nagsalita para sa ating mga kamarino ay si Alvin Tabanyag, Personal Manning Management Coach, Registered Financial Planner, at miyembro ng RFP Institute and Financial Planning Association. Ano nga ba ang kahalagahan ng tamang pamumuhunan? Ayon sa kanya, because there's such a thing as inflation. Alam niyo yung inflation? Madalas natin marinig yan sa news. Ang inflation, ang ibig na sabihin yan, antas o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya importante na bukod sa tayo ay nagtatabi ng pera, pinapalago din natin para makahabol tayo dun sa inflation. Dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, kaalinsabay ng pagtaas ng kalidad ng pamumuhay, mahalagang marunong sa tamang pag-i-invest ang ating mga kamarino. Nabanggit din niya ang tinatawag na compounding at mga benepisyo nito. Kung halimbawa, nagtatabi ka ng 1,000 pesos every month, ang tanong ko, magkano ang pera mo at the end of 40 years? 12,000 times 40, ang lalabas niyan after 40 years, ang pera mong naitabi ay 480,000. Mabuti na lang merong compounding. Ang ibig sabihin din ng compounding, interest, earning, interest. Ibig sabihin niyan, yung tubo, meron ding tubo. Kaya patong-patong siya, kaya tawag compounding. Para sa kanya, pwedeng ilagay ng ating mga kamarino ang kanilang kinikita sa tinatawag na fixed income instruments katulad ng long-term time deposit accounts at government securities. Nagpaunlak din ang mga representatives mula sa Pag-ibig at PhilHealth at nagbigay kaalaman sa kani-kanilang mga programa. Nang matapos ang programa ay kinausap namin ang ilan sa ating mga kamarino. As a seaman, pag nakababa ng barko, puro gastos, no? Since I personally wala akong investment, so pag nakababa ako, gastos hanggang sa yung akala mo na masisave mo, nababawasan pa rin. So with this investment fair, at least binigyan kami ng mga ideas how na hindi lang puro gastos sa kahit na nakababa ka, at least meron ka ng mga target na after a few years na pwede mong pakinabangan later on. Nasa rin mo naman pera yun. Bakit ka manghihinayang na mag-invest sa ganitong particular na bagay kung later on ikaw din na makikinabang. Bilang isang marino, dahil karamihan sa mga marino, may mga pera yung hindi nila alam kung paano nilalagay yung mga pera. Dito naturuan kami kung paano namin i-invest ang mga pera, kung paano namin siya kumita na hindi nawawala ang pera. Kaya malaking bagay sa amin. Kahit first time pa ako nakapunta dito, na-i-share ko rin sa mga kasama ko sa barko na ganyan pala investment para sa kinabukasan sa pamilya. Ngayong araw, medyo maraming natutunan ako about sa investment. Nakatulong talaga, malaking tulong sa mga marino. Tunay nga namang mahalagang magkaroon ng kaalaman sa tamang pag-i-invest. Hindi lang ang ating mga kamarino, kundi pati na rin ang kanilang mga kapwa OFW. Ayon nga kay Benjamin Franklin, an investment in knowledge pays the best interest. Matalinong pamumuhunan, mga kamarino! This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.
Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ang PhilHealth, 18 years ng kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Para sa isang marino, mahalaga ang malusog at malakas na pangangatawan, kasabay ng tamang pagkain at wastong ehersisyo. Narito ang ilang paraan kung paano mo magagawa ito. Ang pag-exercise ang isa sa mga pinakamahalagang sangkap ng ating pang-araw-araw na gawain. Pantanggal ng stress, pampigil ng mga karaniwang sakit, at pampalakas ng katawan ang ilan sa napakaraming benepisyo nito. Kaya naman pinuntahan ng Yanang Marino ang Luneta Fitness Aerobics Group na regulada nagkakaroon ng aerobic session sa harap ng Luneta Grandstand mula 5:30 in the morning hanggang 7:30. Paano nga ba ito nagsimula? Nagsimula to past 10 years ago na. Ngayon, ay nag-decide ang mister ko na mag-put up ng Luneta Fitness Aerobics Group dahil mahilig siya mag-aero. At the same time, meron siyang diabetic. Para ma-lessen yung kanyang diabetic, kaya siya nagtayo ng Luneta Fitness Aerobics Group. Everybody's welcome. Iba't ibang aerobic exercises tulad ng Taiko, Zumba, belly dancing, at iba pa ang kanilang ginagawa rito upang mabanat ang buto at mga muscles sa katawan ng kanilang mga miyembro. Ang aerobic trainer na si Ellie ay mahigit kumulang 10 taon nang namumuno sa iba't ibang aerobic routines dito at sa iba pang lugar. Ayon sa kanya, ang kagandahan po ng aerobics, unang-una po, kahit po bata matanda, pwede po ito. Then kahit payat po, hindi po, kasi ang aerobics po kasi, hindi po ito pagpapayat lang. Ito po ay gamot din sa mga taong may mga kolesterol, mamataba. Ayan po nagpapalis ng sa high blood, para iwas sakit po ba? Kumbaga, health is wealth, mag-exercise, iwas sakit, iwas gastos. Para sa kanya, ano naman ang tamang oras para mag-exercise? Ang tamang exercise po, mas maganda po morning, 6 a.m. Pagising po sa umaga, exercise kayo, then kung hanggang kaya na resistensya nyo, gawin nyo. Pero pag hindi nyo kaya, huwag nyo po pipilitin. Ay po natin po, lagi kayo madalang tubig. So, mas maganda, mga 30 minutes lang. Ang mga bahagi naman ng aerobics ay? Panimula, stretching, warm up, and din pangwakas, cool down, stretching po yun. Cool down para di tayo mabago yung katawan natin, maganda paramdam, di tayo mabigla. Paano naman ang mga kamarino natin na gusto ring mag-exercise sa kani-kanilang mga bahay? Galaw-galaw po, iwas stroke. Ang sabi ng karang iba, hindi mo kailangan mag-exercise kasi nagluluto ka na, pagpapawis na ka na. Hindi po exercise yun, mali po yun. Pagod po makukuha nyo. Para exercise kayo, kahit sa bahay lang, masarap pakiramdam, nai-release katawan nyo. At ang kanyang mensahe sa ating mga kamarino na gustong sumama sa kanilang grupo. Sa lahat ng mga nanonood sa PTV4, Yanang Marino, iniimbitahan ko po kayo lahat na
dumalo dito sa Luneta Fitness Aerobics Group. Matagpuan po sa Calao, sa may Luneta po. 3 po kami instructor dito. Ang araw ko po, Lunes, Huwebes at Sabado. Ako po si Eli. Then Martes po, Biyernes, tsaka Sunday po si Toto. And then Miyerkules po si Mario. So 3 po kami instructor na aalalay sa inyo. Talagang importante ang pag-e-ehersisyo sa ating katawan. At kung regular itong ginagawa ng ating mga kamarino, walang duda na laging healthy at masaya ang kanilang pakiramdam. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho nang walang naiisip na sakit o problema sa katawan. Yan ang Marino. We are Luneta Fitness Aerobics Group. Watching Yan ang Marino. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Sige. Alam mo, sir, tawanan mo ko. Ganyan lang talaga nag-exercise. Abay, lalaki rin ang muscle ko. Ha? Pwede na ako sumapak sa bag ko. Kita mo yan, ha? Yan. Tingnan mo yan. Ano? Sir, hindi ko naman sinabing daga. Sabi ko, bubuit. Oh, sige na nga. Sige na nga. Pwede na, Maricel. Sige. Pagbigyan mo na ako, sir. Okay na. Pero bago ko sumapak sa barko. Okay, sige, go. Magpaalam muna tayo sa kanila, di ba? Naku, abangan niyo ako sa pagkakay sa barko. Time's up na pala, mga kamarino, ha? Tune in again next Saturday mula 11 o'clock po yan hanggang 11:30 in the morning. Dito lamang sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. And get the latest news and updates sa maritime industry through our website, www.yanangmarino.com. And watch our show through live streaming. Correct. Just type www.ptv.ph. Ayan. Friends nyo na ba kami sa Facebook? Pag hindi pa, dapat. If friends nyo kami, ha? Dahil walang enemies. At syempre, don't forget to like us on your Facebook and follow us on Twitter. Thank you for watching, mga kamarino. Mga kamarino, ha, ang DVD, huwag kalimutan, ha? Pwede nyong i-grab ang isang copy niyan. Libre po yan sa Amusup Center natin. Kaya kuha-kuha na. Mga kamarino, have a great weekend. But for now, anchors away. Bye. Exercise tayo ulit. 1, 2, 3, 4. Talo. Ayaw talaga. Mga kamarino, kayo po ba ay naghahanap ng trabaho? Aba, ang trabaho na po ang lalapit sa inyo. Kaya naman panoorin po ang ating job openings. Maraming salamat po sa mga manning agencies, maritime schools, maritime institutions at training centers na nagpaunlak sa Yan ang Marino Ibaka Caravan. This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.